Habang dahan-dahang kinukuha ni Zhu Yinong ang tseke mula sa kanyang bag, mariin niyang sinabi kay Yang Chen na nakikita niya ang ipinipinta nitong apat na panahon, tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. At dahil nabili na niya ang taglamig, hiniling niyang ibenta na rin sa kanya ang tatlong natitira, ang tagsibol, tag-init at taglagas. Dagdag pa niya na maaaring si Yang Chen na mismo ang magtakda ng halaga, kahit gaano pa ito kalaki. Sa narinig, ngumiti si Yang Chen at ipinaliwanag na sa totoo lang, bago pa man siya magsimulang magpinta, talagang nais niyang makumplito ang apat na panahon. Ang taglamig ay nasa kamay na ni Miss Zhu, at tanging sa kanya lamang magkakaroon ng pinakamataas na halaga ang tagsibol, tag-init at taglagas kung magkakasama ang mga ito. Hindi napigilan ni Zhu Yinong ang matuwa ng sobra. Agad niyang sinabi kay Yang Chen na iyon mismo ang ibig niyang sabihin at umaasa siya na matutulungan siya nito. Saglit na natigilan si Yang Chen at kinuha muna ang sopas sa mesa upang tikman. Habang hawak ang mangkok, marahan niyang sinabi na sina Miss Zhu at Aunt Lan ay mahusay magluto, at masarap ang kanilang sopas. Dahil napakabuti sa kanya ni Miss Zhu, kaya ipagbibili niya rito ang tatlong natitirang obra. Pagkatapos noon, agad siyang lumingon kay Yoshishi at inutusan itong siya na ang magsulat sa tseke ayon sa nakikita nitong nararapat. Masayang tumugon si Yoshishi at sinabing habang umiinom ng sopa si Yang Chen, siya na ang papuno nito. Ngunit nagdadalawang isip pa siyang nagtanong kung sigurado ba si Yang Chen na maaari niya talagang isulat ang kahit anong halaga. Kumpiyansang sumabat si Zhu Yinong habang nakapulupot ang kanyang mga braso. Sinabi nitong kapag may nasabi na, hindi na ito maaaring bawiin. Agad na kinuha ni Yoshishi ang tseke. Habang mahigpit niya itong hawak, maingat niya itong pinagmasdan. Sa kanyang isipan, naglaro ang tanong kung anong halaga ang karapat-dapat. Naalala niyang kusang inalok ni Miss Zhu ng 5 milyon ang unang pagpipinta, samantalang ang tatlong natitira ay mas mataas ang kalidad, kaya nararapat lamang na mas mataas din ang halaga. Matapos mag-isip, agad niyang isinulat sa tseke ang halagang 250 milyon. Nang matapos, lumapit siya kay Zhu Yinong at humingi ng paumanhin dahil ramdam lang daw niyang nilagyan ng halaga ang tseke. Agad na kinuha ni Zhu Yinong ang tseke at mabilis itong sinilip. Nang makita niya ang presyong inilagay ni Yoshishi, sa halip na magalit ay natuwa pa siya. Ipinahayag niya na ang presyo ay akmang-akmo lamang, hindi masyadong mataas at hindi rin mababa, at isa itong magandang kasunduan para sa kanya at kay Ginoong Yang. Pinuri pa niya si Miss Yu, sinasabi na siya ay may kakayahan at matalino, kaya't hindi nakapagtatakang siya ang naging personal na katiwala ni Ginoong Yang. Dahil sa mga papuring iyon, hindi napigilan ni Yoshishi ang matawa at mahinhin na magpahayag kay Zhu Yinong na nagbibiro lamang ito. Idinagdag pa niya na marami pa siyang dapat matutunan mula kay Ginoong Yang at pati na rin kay Miss Zhu. Sa sandaling iyon, natapos na si Yang Chen sa pagkain at mariin niyang sinabi sa lahat na busog na siya, at inutusan silang maaari nang umalis. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa police station, kung saan dinala ang mag-asawa. Habang nakaupo sila sa sofa, ipinaliwanag sa kanila ng kanilang abogado na pumayag ang kabilang panig sa isang kasunduan, ngunit humihiling na ibenta nila rito ang 28% ng shares kapalit ng halagang $1 lamang bilang simbolo. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Mr. Lee ang mabigla at mapatanong kung ano ang ibig sabihin ng ganoong kasunduan, $1 lang. Agad namang nagtanong si Ms. Juan sa kanilang abogado kung tinatakot ba sila nito. At idinagdag pa niya na sinaktan lang naman ng kanyang asawa si Zhang Xiang gamit ang isang ashtray. Ano bang malaking kasalanan ang meron doon? Subalit nagtatakang ibinalik ng abogado ang tanong sa kanila kung anong klaseng tao si Zhang Xiang. Sa huli, diretsahan niyang sinabi ang katotohanan, kaya lang niyang bawasan ng ilang taon ang sentensya, ngunit imposibleng makalabas sila ng hindi napaparusahan, hindi katulad ng dati. Sa narinig, biglang napatayo si Ms. Juan, malakas na hinampas ang mesa at galit na nagdeklara na imposible ang ganoong kasunduan. Mariin pa niyang sinabi na hindi sila papayag at mas gugustuhin nilang dumiretso sa korte.
Hindi siya naniniwala na magagawa ni Zhang Xiang ang sinasabi ng kanilang abogado. Ngunit wala nang nagawa pa si Mr. Li. Kalmado siyang nagdesisyon at mariing sinabi na kalimutan na ang lahat, pumayag na lang sa kondisyon at makipagkasundo. Dahil doon, hindi mapigilan ni Ms. Juan ang mabigla sa inaasal ng kanyang asawa at agad niya itong tinanong kung bakit sila papayag. Pilit niyang ipinunto na maaari pa naman nilang subukan. Ngunit seryosong ipinaliwanag ni Mr. Li na baka hindi niya alam, ngunit si Yang Chen ang may hawak ng pangunahing bahagi ng shares ng Shield Security Group. Kaya mas mabuti nang makipag-ayos, dahil sa ganitong paraan, nililigtas pa nila ang kanilang buhay. Hindi makapaniwala si Ms. Juan sa narinig. Hindi niya inasahan na si Yang Chen na pala ang tunay na namumuno sa Shield Security Group, at ganoon pala kalaki ang kapangyarihang hawak niya. Nang marinig ang kanilang pagsang-ayon, agad na kinumpirma ng abogado na kung sigurado na sila, kakausapin niya si Zhang Xiang at tatanggapin ang lahat ng kondisyon. Hinawakan na lamang ni Mr. Li ang balikat ng kanyang asawa habang inaakbayan ito, at mariin niyang sinabi sa abogado na iyon na ang magiging desisyon nila. Kaagad namang sumang-ayon ang abogado at idineklara na tapos na ang kanilang pag-uusap. Muli, lumipat ang eksena sa silid na kinaroroonan ni Yang Chen, nang biglang may malakas na kumatok sa kanyang pintuan. Pagpasok ni Qiu Yuhong, magalang niyang sinabi kay Yang Chen na naroon siya upang sunduin ito mula sa ospital, at tinanong kung mayroon pa ba siyang kailangang ipunan o dalhin. Nakangiting ipinaliwanag ni Yang Chen na halos tapos na siyang mag-ayos. Sa puntong iyon, hindi napigilan ni Qiu Yuhong ang magtaka kaya agad siyang nagtanong kung ano ang plano kay Li Baoqing, dahil narinig niya na bumalik na ito sa kanilang probinsya sa Hilagang Kanluran. Tinanong niya kung kailangan ba nilang magpadala ng tao upang asikasuhin pa ang mga ito. Ngunit mariin siyang sinabihan ni Yang Chen na huwag nang mag-alala. Nakamit na niya ang kanyang nais at wala nang dahilan para gumawa pa ng gulo. Dagdag pa niya, simula ngayon, kung mananatili lamang ang mga ito sa kanilang probinsya at magbubungkal ng lupa, hindi na niya sila hahabulin pa. Dahil sa narinig, nakangiting pumayag si Qiu Yuhong at ipinahayag na naintindihan na niya. Idinagdag pa niya na naayos na rin niya ang lahat ng dapat asikasuhin sa Amerika. Natawa na lamang si Yang Chen sa narinig at agad siyang lumapit kay Qiu Yuhong. Tinapik niya ang balikat nito at mariin na ipinahayag na may tiwala siya sa kakayahan ni Chairman Qiu. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong umalis na dahil nasayang na ang maraming araw, at kailangan na niyang bumawi sa trabaho kinabukasan upang makahikayat ng mas maraming customer. Dahil sa nakitang kalmadong kilos at pananaw ni Yang Chen, hindi napigilan ni Qiu Yuhong ang mapaisip. Sa kanyang isipan, ito ang tunay na ideolohikal na kamalayan at pasensya ng isang pinuno. Sapagkat kung siya ang nasa posisyon, hindi niya kakayanin na maging sobrang yaman at sabay ay magkaroon pa ng tiyagang magmaneho ng isang sasakyan panghatid sundo.